Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy ng gisahin ang chapter 141 at 142 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Patuloy ngang nililibak nitong mga miyembro ng demonic humans ang puwersa ng imperyo at Murim sapagkat wala nga daw silang kamalay-malay sa pagkilos na kanilang isinasagawa. At napipintong magsimula ng araw ang isang klase ng kasiyahan na lubos nilang di inaasahang mangyayari. Subalit bigla na nga lamang nakarinig ang mga ito ng sigaw ng kanilang mga kasamahan kung kaya't kanilang ang agarang ginamit ang kanilang skill na necromancy. At mula nga sa isang madilim na sulok ay makikita natin etong si Wuliang na isinasaad na katulad nga raw ng inilahad sa kanila nitong kanilang bossing ay nagkalat sa ngayon etong kumpol ng mga basura sa naturang lugar. Agad nga niyang inutusan ang Shadow Squad na isagawa na ang kautosang iniatas sa kanila ng kanilang bossing at agad ng mga ito ay sinimulan na silang idispatcha mga master. Pagkatapos ay ibinalik nga ang eksena sa lokasyon nitong sina Jinyuk na kasalukuyang kinokompronta etong hari ng mga higante na si Ograchun. Nagsimula na nga itong umatake at binigyang diin na ang nasabing lugar ay sagrado at tanging para lamang sa kanilang ina gayon din sa mga kagaya nilang anak nito. Napakalakas ka ng atake niya na agad ngang nawasak ang bahaging kinaroroonan nitong binata. Matagumpay naman nila itong naiwasan ni T-Bone. Gayon din, ginamit nga niya ang kanyang alagad upang makatalo ng mataas at magsagawa ng ganting pag-atake laban kay Ograchun gamit ang skill na Colossus Ultimate Strike. Alam nga nitong si Jinyuk na hindi sasapat ang isang atake lamang para tuluyang mapabagsak etong higante. Kung kaya't sunod-sunod nga itong nagpaulan ng napakalakas na mga sapak na talagang nagpaatras kay Ograchun. Aminado nga itong hari ng mga higante na talagang malakas ang nasabing individual habang sinusubukan ngang sirain ang kalooban niya at focus sa pakikipaglaban. Ayon nga kay Ograchun na hindi nga daw ba nababahala etong si Jinyuk para sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan na nasa labas na bahagi ng kanilang kinaroroonan. Malamang nga daw ang lahat ng mga ito ay kasalukuyang minamasaker na ng kaniyang mga kasamahang higante sa tulong ng barrier nitong kanilang inang si Yggdrasil. Subalit natawa nga lamang itong ating pangunahing tauhan at malakas na isinaad na huwag nga raw alalahanin nitong higante ang ibang mga individual na nasa labas. Gayon din, kung hindi nga raw magagawang makatatag ng mga ito sa lakas ng barrier ni Yggdrasil ay wala silang anumang karapatan na maging kanyang kaibigan. Ginamit na nga niya ang skill na Dark Heavenly Demon Emperor's Art at kasabay na inatake etong si Ograchun. Sa lakas nga nito ay talagang literal na tumagos pa sa kanyang depensa at napagtanto na iyon ay isa sa mga pamamaraan ng mga nabibilang sa Murim habang kasabay na tumilapon siya papalayo mula sa ating pangunahing tauhan. Eto namang si T-Bone ay piniling ipagpatuloy ang paghahabol kay Yggdrasil at planong isagawang muli ang pagkuha ng White Jade sa kanyang katawan. Paliwanag ngang muli sa atin ni Jinyuk na mayroong dalawang paraan upang magawang i-clear ang ika-21 palapag ng tore. Ang una ay ang makuha ang White Jade sa katawan nitong si Yggdrasil at ang ikalawa naman ay ang magawang pabagsakin ang pinakaboss ng mga higante na siyang pinili ng White Jade. Ayon pa nga sa binata na ano na ang magiging pagpapasya nitong si Ograchun lalo na't malapit nang maubos sa mga insektong alagad ng kanilang ina at talagang nalalagay na sa panganib etong White Jade. Gamit ang telepathy ay nagbigay nga ng isang babala etong si Ograchun sa ina nitong si Yggdrasil sapagkat kaniya nga di umanong gagamitin na ang isang partikular na skill. Agad nga nitong binitawan ang kanyang espada habang nauunawaan naman nito si Jinyuk ang nais na isagawa ng nasabing higante. Nagsimula nang mag-concentrate ito at ayon pa nga kay Ograchun na kaniyang ipapamalas dito sa individual na nasa kanyang harapan ang abilidad na nagdala sa kanya sa tuktok upang kilalanin bilang ang hari ng mga higante, kasabay ng pagkaka-activate nga ng skill nitong Berserker na nagpapataas ng 30% ng lakas at bilis niyang tinataglay sa loob ng isang oras mga master. Muli niyang kinuha ang kanyang espada at handang magsagawa ng kanyang pag-atake, habang eto namang si Yggdrasil ay inatasan ang kanyang mga insekto na lumikha ng depensa para sa kanya na ipinagtaka ni T-Bone. Sapagkat etong ang hari ng mga higante ay ginamit ng kanyang skill na tinatawag na Rage Cyclone at nagsimulang magpaulan ng sandamakmak na pag-atake na para bang isang bagyo at binalot ang buong lokasyon na kanilang kinaroroonan. Ito namang ating pangunahing tauhan ay inactivate din ng skill na Moon Hiding Nails
na nagsilbi bilang depensa sa mararahas na pag-atake nitong si Ograchun. Takot na takot naman etong si T-Bone habang aminado naman si Jinyuk na talagang napakalakas nga daw nitong hari ng mga higante. Ngunit ayon pa sa binata na mukha nga raw na wala na sa katinoan ng pag-iisip etong si Ograchun matapos na i-activate ang skill na Berserker. Natatawa nga siya at nais na sabayan ang kaibangan nitong higante. Nagsimula na siyang gumawa ng panibagong skill gamit ang kombinasyon ng Ultimate Strike at Moon Hiding Nails. Nagpatuloy nga siya sa pagdadagdag pa ng mga kinakailangang skill sa bagong abilidad na kanyang nililikha. Habang wala namang anumang sinayang na sandali, etong si Ograchun at malakas ngang hinambalos ang kanyang espada patungo sa eksaktong kinaroroonan nitong binata. Subalit natigilan nga siya nung kanyang mapuna ang kakaibang marka sa mga kamay nitong si Jinyuk na ayon nga sa system ay matagumpay niya nang nakuha ang skill na Tom Graves right arm. Nagagawa nga nitong palakasin ng 500 beses kumpara sa original na lakas, mayroon etong ating pangunahing tauhan sa loob ng 3.5 minuto na sa ngayon nga ay madali lamang nagagawang pigilan ang kanyang pinakawalang pag-atake. Napangiti nga etong si Jinyuk, buwat sa aniya ay tamang araw ang kanyang naisip na magiging mahalaga ito balang araw. Hindi naman makapaniwala etong si Yggdrasil sa kanyang nakikita sapagkat ang aura na inilalabas sa ngayon nitong binata ay katulad ng enerhiyang nagmumula pa sa mga nilalang na nasa mas mataas na bahagi ng tore. Inihagis nga nitong ating pangunahing tauhan etong hari ng mga higante at nawikang nakakahiya nga daw na gawin niya ito para sa isang boss ng isang palapag kung kahit bibigyan na lamang niya etong si Ograchun ng isang magarbong kamatayan. Sa labas namang bahagi ng Giant's Castle ay makikita natin etong si Chun Yusong na bigla na nga lamang napahinto at labis na hindi makapaniwala noong kanyang masilayan etong hari ng mga higante na tumalsik mula sa isang sapak ng isang malaking kamao papalabas ng gusali. Ang kanyang pagkagulat ay kaagad namang nasundan ng paglabas nitong nagmamadaling si Jinyuk at muling ginamit ang skill nitong Colossus Soldier Tombgrave upang paulanan ng sunod-sunod na sapak ang pagmumuka at buong katawan ni Ograchun habang nasa ere mga master. Kapwa nga napahinto sa kani-kanilang pagkilos ang magkabilaang puwersa sa ipinapakita ng ating pangunahing tauhan. Eto nga si Alice ay kasama ang mga alaga ng binata at masayang pinagmamasdan ang ginagawa niya laban sa hari ng mga higante. Ayon pa nga kay Alice ay talagang minsan nga raw ay mahilig magpasikat din etong si Jinyuk. Hindi pa nga ito huminto sa pag-atake at muli pang binigyan ng isang napakalakas na sapak etong si Ograchun habang bumabagsak sa ere. Napahinto na nga lamang sa pagkilos etong kanyang stalker buwat sa lakas ng impact ng pagbagsak nitong higante. Na-question nga rin niya etong ating pangunahing tauhan kung ano na naman ang ginagawa ng kanyang pinakakinamumuhiang tao. Pagkatapos ay pinakita din sa atin etong si Ograchun na tuluyan ang nawala ang bisa ng skill na Berserker. At mahinang nasambit na isang araw one-sided na labanan ang namagitan sa kanila. Gayon din nakakaya nga raw sambitin pa ang titulong kanyang pinangahawakan, kung kaya tinatanggap na nga daw niya ang kanyang pagkatalo, kasabay ng pagkukumpirma ng system sa tagumpay na nakamit ni Jinyuk, pati na rin ang pagkopya niya sa skill nitong Berserker mga master. Bumalik nga siya sa kinaroroonan nitong si Yggdrasil, na kasalukuyang nanlulumo na at malungkot na tinatanggap ang kanyang napipintong kamatayan. Ayon pa nga sa kanya, na ninanais nga daw sana niyang lumika ng isang paraiso kung saan walang sino man ang mananakit sa kanyang mga anak. Subalit mukhang dito na nga raw magtatapos ang lahat. Malamang araw ay papaslangin din itong ating pangunahing tauhan ang mga natitirang buhay niyang mga anak at magtatatag ng base sa lugar na ito. Hindi na nga raw siya lalaban pa, kaya't sana ay bilisan na lamang nitong si Jinyuk ang kamatayan na kanyang ipagkakaloob. Sa labas namang bahagi ay masayang isinisigaw nitong hukbo ng imperyo, itong aniya ay tagumpay ng kanilang bayarang mersenaryo. Manghang-mangha nga itong si Count Hubier at di makapaniwala na magagawa nitong bantog na manlalaro na pabagsakin ng mag-isa ang Giant's Fortress, kaya't malakas nga niyang isinigaw na kanila ng pagmamay-ari sa kasalukuyan etong nasabing lugar. Pinaplano naman sana nitong ilan sa puwersa ng Murim na kinakailangan na nilang umatake. Subalit napakarami nga din ang nagtamo ng pinsala sa kanilang hanay. Nasambit naman ni Chun Yusong na mga hangal nga daw itong puwersa ng imperyo sapagkat napaka-imposible nga daw gumawa ng isang pagkilos etong walang hiyang si Jinyuk kung saan makikinabang ang iba. Katatapos pa nga lamang isaad nitong kanyang dakilang stalker ang nasabing payag ay ipinakita na sa atin etong si Jinyuk na malakas kang nawika
na umalis na nga raw ang lahat sa loob ng Giants Fortress sapagkat ito ay kanya ng pagmamay-ari. Labis na nabigla nga ang lahat sa kanya naging payag, kabilang na etong si Count Hobier na bagya namang di niya na gusto ang masilayan mga master. Makalipas pa nga ang nasabing labanan ay kagad niyang pinapunta sa nasabing fortress etong si Kalakal na tumatayong leader ng Frostblade tribe upang tulungang makumbinsing makiisa ang mga natitirang higante gamit ang isang matinding pagsasanay. Sa tulong nga rin itong si Yggdrasil ay madali nilang naisaayos ang mga nasirang bahagi ng fortress. Buhat ng kanyang ipinangakong hindi niya papaslangin ang kanyang mga anak at kunin ang pagmamay-aring White Jade, kung kaya't lubang nakikiisa nga raw ito para sa kanyang mga adikain. Masayang-masaya nga etong binata habang pinagmamasdan ang kabuuang bilang ng barya na kanyang kinita at nakolekta mula sa kanyang pakikipaglaban kontra sa hari ng mga higante. Gayun din, buhat nga sa kanyang tagumpay ay nagsimula na ring mabahala ang karamihan sa mga naglalakiang guild mula sa iba't ibang panig ng daigdig, sapagkat nagiging banta na nga raw siya sa posisyon ng mga ito sa kapangyarihan. Inilabas nga rin niya mula sa kanyang inventory etong malaking espada ni Ogratune at naguguluhan kung papaano niya ito mapakikinabangan, kung kaya't ibinigay na lamang muna niya ito kay Tibon upang magamit nito sa kanyang pagsasanay. Napukaw nga rin ang kanyang atensyon nung magsalita etong si Andrea, na ngayon nga ay kapwa naroroon na din sa nasabing palapag at masayang muling binati ang kanyang master, gayon din etong si Alice. Ayon pa nga sa ating pangunahing tauhan na kanila na lamang hinihintay na matapos ang preparasyong isinasagawa nitong si Teresa, nang sa gayon ay wala na nga raw silang magiging anumang problema sa tuluyang pagkontrol ng sitwasyon sa kasalukuyan. Maya-maya ay dumating na rin etong si Wuliang at isinaad na matagumpay na nga daw niyang naipabatid ang mensahe nito para sa kapwa-pwersa ng Murim at Imperyo, kasabay ng pagtatanungan ni Jinyuk kung ano ang mga naging reaksyon ng mga nasabing individual. Isinaad nga niya sa dalawang pwersa ang tungkol sa pagnanais ng kanyang bossing na magpadala ang mga ito ng kani-kanilang tatayong kinatawan para sa isasagawang negosasyon sa susunod na araw. Sa panig nga raw ng imperyo ay talagang kanyang nasilayan ang matinding galit ni Count Hobier, buhat sa aniya ay isang pagtraidor na kanyang ginawa. Habang sa pwersa naman ng Murim ay talagang mababakas ang pagkadismaya at pangamba sa pagmumukha nitong si Chun Yusong, buhat ng kanyang inilahad na kinakailangan siyang sumama sa isasagawang negosasyon. Sa kanyang napag-alaman ay talagang mababakas pa ang matinding pagkaurat nitong si Jinyuk, buhat sa lakas nga daw ng loob nitong kanyang dakilang stalker na traidorin siya, kaya't dapat lamang siya di umano'y turuan ng leksyon na kapwa naman ikinabahala ding marinig nitong kanyang alagad. Pagkatapos nga niyang ilahad ang mga nasabing impormasyon, ay binago naman ni Wuliang ang takbo ng kanilang usapan at ipinagbigay alam ang tungkol sa Holy Relic na kanilang nabawi mula sa mga napaslang na miyembro ng demonic humans. Kanila nga daw inilagay ito sa isang lokasyon batay sa kanyang kautusan at bagyang naguguluhan kung bakit kinakailangan pa nilang itabi ang isang napakadelikadong relic. Nasambit naman itong binata na hindi na kinakailangan pang maunawaan nitong si Wuliang ang rason kung bakit nila ito isasagawa, sapagkat kung minsan nga raw, kapag mas maraming impormasyon nga daw ang napag-aalaman ng isang individual, ay mas lalo lamang nagiging komplikado ang mga bagay-bagay. Bagya namang nalungkot etong kanyang alagad, ngunit pinakalma naman siya nitong si Jinyuk, sapagkat kinakailangan na nga lamang daw nitong si Wuliang na magtiwala sa kanyang pagpapasyang isasagawa, kasabay ng papurit pasasalamat sa kanyang naging aksyon laban sa mga demonic humans na ikinatuwa namang barinig ng kanyang alagad. Samantalang habang nag-uusap etong sina Alice at Andrea, ay ipinahayag naman itong si Jinyuk na hindi pa tapos ang kanilang misyon sa kabila ng kanilang nakuha na ang nasabing fortress. Gagamitin nga daw nila ang naturang base upang makaikayat ng mga tao sa kanilang panig. At upang ito ay maisagawa ay kinakailangan nilang protektahan ang nasabing fortress. Naguguluhan naman etong si Alice at nagdududa kung makakaisip pa nga daw etong Murim at Imperyo na atakihin sila matapos na kanilang masilayan na nagawa nitong si Jinyuk na tuluyang pabagsakin ang naturang base ng mag-isa lamang. Sinagot naman siya nitong binata na hindi ang mga residente ng ika-21 palapag ng tore ang kanyang ikinababahala, sapagkat may mga dihamak na mas malalakas at mapanganib pang nilalang ang posibleng magpakita sa kanila. Literal na magiging abala nga daw sila magmula bukas upang protektahan ang nasabing base, kung kaya't kinakailangan muna nila sa ngayong i-evaluate ang kanilang kasalukuyang mga lakas na tinataglay. Dagdag pa nga ni Jinyuk na hindi nga raw magiging masaya ang kanilang gagawin kung walang pustang ilalagak.
Kaya't upang ganahan ang mga ito, ay kaniyang araw ipagkakaloob ang anumang kailingang nanaisin ng sino mang magagawang siya ay mahuli, sa loob lamang ng 5 minuto. Bagya namang natuwa sina Alice sa kanilang narinig, habang babala naman itong ating pangunahing tauhan, na oras na walang sino man ang matagumpay itong magagawa, ay siya di umano ang pipili ng kasuotang kanilang gagamitin sa susunod na araw. Wala naman itong naging problema sa kanila, at nagsimula na nga maganda para sa paghuli sa binata, kasabay na pagsisimula ng countdown ng naturang gawain, habang kumilos ang lahat patungo sa kanya. Magkaganoon man ay napangiti lamang etong si Jinhyuk at mabilis na inactivate ang skill na Demon King Step. Kinabukasan ay ating makikitang nakatayungan ng harapan etong kinatawan ng imperyo na sina Abraham at Murim na si Chun Yusong. Hanggang etong ang si Shan ay lubos na di makapaniwala sa kanyang nasasaksiyan at hindi maunawaan ang intensyon nitong ating pangunahing tauhan, sapagkat ang lahat nga ng mga ito ay kasalukuyang nakasuot ng kakaibang costume habang nakaupo sa kanyang personal na nilikhang trono, mga master.